Ang Larigadon Live, kamakailan lamang ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12124 o ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program para mas bigyan ng pagkakataon ang mga kababayan natin na tapusin ang kanilang naumpisahang kurso. Isa lang din yan sa mga magagandang programa ng Commission on Higher Education sa kabila ng kinakaharap nilang problema sa pondo. Yan ang bibigyang linaw sa ating ngayong gabi ni Commission on Higher Education Chairperson Dr. Prospero Rivera III. At magandang gabi, Chairman. Magandang gabi, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa Larigadon Live. At sasagutin natin ang isa sa mainit na tanong ng ating mga kababayan. At para kanino raw ba talaga ang free higher education? Unang-una, gusto ko magpasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil doon sa pagpirma niya ng Expanded ETIAP, siya ang best spokesman para malaman ng lahat na yung programang yon ay mahalaga. No? Actually, yung ETIAP, nagsimula yun yung 1990s through an executive order of the late President Fidel Ramos. Kaya lang nagbago na ang panahon ngayon eh. Una-una, ang teknolohiya ng edukasyon ay nagbago na. Ang distance learning ay nagbago na. Nagbago na rin. So, tamang-tama yung pagpirma ng Expanded ETIAP kasi may bagong mandato ang komisyon na palawakin, palakihin at i-expand ang ETIAP. Yun ang pagkakaiba nitong bagong batas dun sa dating ETIAP. No? Kasi, ang ibig sabihin lang naman ng ETIAP, marami sa ating mga kababayan ay nagsimula mag-aral ng kolehiyo, but for one reason or another, tumigil. Nagtrabaho, nagkapamilya, pumasok sa showbiz, pumasok sa politika, o ano pa man. Ngayon, gusto nilang bumalik at tapusin ang kanilang college degree. So, ang ETIAP ay isang programa na kung babalik at mag-aaral ulit sa kolehiyo, yung work experience mo pwedeng i-credit para hindi mo nauulitin na freshman ka kaagad. Alam mo naman, yung iba, pag may edad na, ayaw makihalubilo sa mga freshman. Siyempre, gusto nila, nandun na sila sa advance. So, yung ETIAP, mekanismo para bigyan ng equivalency at accreditation yung work experience mo and convert it into units para matapos mo ang iyong degree. Basically, yun ang ibig sabihin ng ETIAP. Napakaganda niya na Chairman, dahil na lalo pa noong pandemic, napakaraming mga estudyante ang naapektuhan yan na hindi sila maka-attend ng classes sa eskwelahan, walang physical attendance. At that time, hindi pa rin talaga gumagana ng husto yung online classes. Kaya ang iba sa kanila ay na-discarrel dyan sa bagay na yan at ang iba ay hindi na nakabalik. Kaya napakaganda nitong pagkakataon na ito para kanilang muling balikan ang kanilang adikain na matapos ang kanilang college degree. At ang isa pang kagandahan yan ay ito kasing edukasyon ay isa sa mga susi upang mabawasan natin o maibsan ang poverty dito sa ating bansa. Sapagkat ako nga, pagka tinatanong ako ng aking mga ibang mga kababayan natin, at tinatanong nila na bakit na sa kabila ng mga programa natin, ng programa ni Presidente Bongbong Marcos upang maibsan ang kahirapan o ang poverty alleviation, bakit na marami pa rin daw ang mga nakikita nila na hirap. Ang sagot ko sa kanila, anong gagawin natin? Yung iba na talagang hindi makaahon sa kahirapan, wala naman silang na-acquire na education, wala silang training, walang kahit na anong human skills na pwedeng para ma-empleyo sila. Ang sabi ko nga sa kanila, alangan naman yung nakatambay sa kanto ay kinabukasan ay gawin ng CT scan operator. Hindi naman pwede yun. O kaya yung nagbibingo-bingo lang dyan sa kapitbahay, pwedeng, hindi naman pwede na bukas gawin natin silang auditor ng bangko. Wala silang kakayahan, wala silang skills. And this is a very big opportunity for them to acquire or to finish their education. Napakaganda nito. Gumagawa tayo ng kasaysayan ngayon dahil sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, yung participation rate,
yung porsyento ng university-age students na enrolled sa university ay napataas natin from around 32% to 47%. Talaga. Hindi pa nangyayari yan sa buong kasaysayan natin. 47% ng mga university-age students ay enrolled in university. Second lang tayo sa Singapore, sa buong Asia, sa participation rate. Napakaganda dyan. So Dahil- muling sinipag o muling ginanahan o muling na-motivate. Kasi na-motivate. unang-una, libre ang tuition at miscellaneous fees. Ikalawa, yung mahihirap, meron pa silang tertiary education subsidy at saka tulong-dunong. Tapos pinagdugtong na rin natin yung programa ng TESDA, yung mga NC nila, pwedeng i-credit sa mga university courses. So ang ginagawa natin, multiple pathways para mapagpatuloy ang pag-aaral. Ngayon, dumagdag pa yung ETIAP. So maraming opportunity para sa ating mga kabataan na magpatuloy ng kanilang pag-aaral. Napakaganda pala yung yung kahit na sa TESDA mo kinuha yung mga subjects ay accredited na rin sa formal university. Bigyan kita ng halimbawa, yung TESDA meron silang NC para dental hygienist. Pag napasa mo yun, pwede kang maglinis ng ngipin, pero hindi ka pwedeng magbunot tsaka magbigay ng gamot at gumawa ng pustiso. Kung gusto mong maging dental hygienist at may trabaho, okay yun. Pero kung gusto mo pang maging ganap na dentista, mag-apply ka ngayon doon sa mga eskwelahan na meron yung tinatawag na Philippine Credit Transfer System. Pagpasok mo at natanggap ka sa regular dentistry program, third year ka na papasok. Alam mo, Hindi ka na Chairman, magpe-first year yan and ang second year. hindi masyadong alam ng ating mga kababayan na yun pala ay pwedeng makredit. Pwedeng Sapagkat makredit yan. ang kanilang idea ay yung nanggaling sa technical school Wala ay na. wala na. Yan ang tingin ng iba. Yung NC mo, parang wala nang silbi yan kung papasok ka sa regular university. Gumagawa tayo ng tinatawag nating credit transfer. Ike-credit yung NC mo doon sa regular program. Yung mga nakakatapos ng mga housekeeping, etc. Pag nag-HRM sila, Kasama ike-credit na yan yun. into units para mapabilis na makatapos. Ang tanong naman ng mga kababayan natin dyan, ang kanilang iisiping tanong yan ito bang mga formal universities ay kanilang tatanggapin ang mga nanggaling sa ganyan? Dahil kasi marami mga universities na medyo snobbish o kaya suplado na pag hindi sa kanila nanggaling from first year, ayaw nilang tanggapin. Dumadami kasi yung ETIAP, ang number of universities na authorized ng CHED ay 101 na. Yung Napakaganda. tumatanggap ng ETIAP. Dahil sa bagong batas, ang target natin, paakyatin yan to 150 or 170 universities. Para kahit sa banda ng Pilipinas, merong pamantasan na pwede kang Pumasok. mag-apply. Pinapadami natin. Yung credit transfer, ganun din. Pinadadami natin yung university na tatanggap ng estudyante. Yung ETIAP, yung top universities natin, tumatanggap na? Yun ang kagandahan. Madami na tayo mga graduate na sikat. Madami. Nasa business, nasa politika, nasa showbiz. Madami sa kanila nakatapos ng ETIAP. Ngayon, sa bagong mandato, ang babaguhin natin, unang-una, padadamihin yung pamantasan. Pangalawa, padadamihin yung kurso na offered sa ETIAP. Okay. At pangatlo, papasok natin yung teknolohiya. Imbis na kailangan pumasok ka pa physically sa school, pwedeng i-deliver ng online yung classes. Yung classes. Para kasi nagtatrabaho yung mga mag-a-apply, hindi naman pwedeng pumasok. Ang nangyayari ngayon, weekend sila nag-aaral. Pwede yan, yung iba gawing module, during the week, pwede silang Online. pwede mag-online. Para mapabilis. Para mapabilis lang. Kasi iba na ang teknolohiya ng edukasyon ngayon Gumaling na yung mga teacher magturo online. May teknolohiya na, may connectivity. So walang dahilan na hindi natin gawing mas flexible ang delivery ng edukasyon.